May plano ka bang mga lapate? O pinaplano mo pa lang? Kung mai-consider bago kayo magsimula or nakasimula na kayo ng pag-aalaga ng mga kalapate. Simulan na natin bago pa tayo palayasin dito sa pwesto natin. Let's go! Budget. Opo mga kalapatids, tama yung narinig nyo, budget talaga ang kailangan dito dahil yun, magandang hapon sa inyo mga kalapatids. Ang topic natin ngayon ay ano ba yung dapat nyo i-consider kung isa kayo sa mga nangangarap na maging pigeon fancier o una ko na kayo mga kalapatids, mga ka-newbie. Ako po ay hindi veterano, hindi po ako professional na pigeon fancier. Ako po ay isang newbie at nangangarap lang ding balang araw maging successful or manalo dito sa larangan ng pigeon racing industry mga kalapatids. Baguhan lang po ako at 1 taon pa lang po ako na nangangalapati at sa ngayon ay nasa training stage pa lang po ako. Unang sali ko pa lang po. Ang aking ibabahagi dito ay ayon lang sa aking karanasan, aking experience sa loob ng 1 taon sa pagsisimula ng pangangalapati mga kalapatids. Unang-una mga kalapatids, dahil yung pag-aalaga ng kalapati ay hindi biro, lalo na kung sasali kayo sa pigeon industry, sa pigeon racing mga kalapatids. Unang-una mga kalapatids, dahil ang pag-aalaga ng pangarerang kalapati ay hindi biro. Yun na nga mga kalapatids, unang-una ay kailangan nyo ng mapagpapwestuhan. So napaka-importante na meron kayong lugar na mapapwestuhan sa bahay nyo at yung walang magrereklamo, katulad ng mga kasama nyo sa bahay, mga kapitbahay nyo, yun, i-consider nyo din yun, or yung sa asosasyon kung pwede kayong mag-alaga ng kalapati. Tingin ko yun yung pinakauna na dapat nyong alamin. Pangalawa mga kalapatids ay oras. Ang pigeon racing mga kalapatids ay nangangailangan ng oras. Hindi siya pwedeng sasaglit-saglitan nyo lang, or kung may trabaho kayo, lalo na pag pigeon racing, kailangan ma-monitor nyo sila lagi. Hindi ko sinasabi na mag-resign kayo sa trabaho nyo para mag-alaga ng kalapati, pero syempre kailangan natin magtrabaho para sa pamilya natin. Priority pa rin yung pamilya mga kalapatids. Ang sinasabi ko lang hanggat maaari bigyan nyo ng oras para malaman nyo yung sistema ng pag-alaga ng kalapati, lalong lalo na kung may plano kayong mangarera. Ay dapat nyo i-consider yung sarili nyo. Baka mamaya nakapanood lang kayo ng pigeon racing or nakwentuhan lang kayo ng mga kapitbahay nyo na nangangalapati, magkakalapati na kayo. Isipin nyo rin kung yung pangalapati ba ay gusto nyo ba talagang gawin. So napaka-importante yun mga kalapatis, kasi baka mamaya na-hype ka lang, nakapanood ka lang, tapos gusto mo na ulit kinabukasan agad-agad. So hindi po yun ganun mga kalapatids, lalong-lalo na maggagastos kayo dyan ng mahal mga kanyugi. So yun mga kalapatids, ito nga dito nga sa aking pwesto, itong loft ko, hindi yan yung dati kong hindi yan yung loft ko talaga. Yung loft ko dito malaki. So naging ganyan lang dahil pinuntahan ako ng munisipyo mga kalapatids. Pinagbawalan tayo na mag-alaga dito dahil bawal daw at may nagre-reklamong kapitbahay. So sabi ko sa inyo, i-consider niyo yung makasama niyo sa bahay, mga kapitbahay niyo, bago kayo mag-alaga ng mga kalapati. So ito, hindi ko alam kung hanggang kailan na lang to dito, pero aalisin ko na to hanggat maaari kung hindi ko pa mapapakiusapan yung biyanan ko na magpatuloy dito, dahil sa biyanan ko okay naman, pero dahil munisipyo na yung nagsabi na pag hindi daw inalis ay sila yung magtatanggal. So baka katapusan lang ng April, aalisin ko na to. Kaya ako inuwi sa Bicol. Sa mga hindi pa nakaalam, may vlog po ako na inuwi ko yung mga kalapati ko, yung mga breeder ko dun sa Bicol, sa probinsya ko. So napaka-importante na i-consider nyo po yung paligid nyo bago kayo mag-alaga ng mga kalapati. So yun lang mga kalapatid, sa mga kagaya ko na nagsisimula pa lang, mga newbie, naway may natutunan kayo na
tips sa pag uumpisa ng pangalapati mga kalapatids. Galingan nyo lang hanggat walang pumipigil sa inyo, at huwag nyo din pabayaan yung pamilya nyo. So siguro napaka-importante nun, lalo na sa mga partner nyo na supportive sa ginagawa nyong pangalapati. Huwag nyo silang pababayaan. Pamilya pa rin yung priority mga kalapatids. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.